Falcon 180i. Nandito na rin sa Santa Cruz, Laguna. Siguro mga riders, 2 months ago nang huli nating na-review ito sa Binyan, Laguna pa ha. Itong Falcon 180i. Tapos hindi pa po siya activated. So ngayon maswerte tayo. Meron na rito sa Santa Cruz, Laguna po, sa Consortium Motors Santa Cruz, Laguna. At activated pa po siya. So sa mga hindi pa po nakakapanood, ito may pagkakataon po tayo magkaroon ng idea kung tayo po ay kukuha, kung magugustuhan nyo po ba, lalo na yung kanyang instrument panel mga riders, at saka yung magsa-sound check tayo sa kanyang busina at tambucho. Bago tayo mag-start tayo, pakilala ko po muna sa inyo ng mabilisan lang sa kanyang engine specs. Siyempre 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injected po. Then 180cc displacement, dual channel ABS, and then maximum power of 24.8 horsepower at 8,500 RPM and 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Braking system, pareho na po silang naka-disc sa front at rear. And then syempre tubeless na po yung kanyang mga gulong. And then may subtank po yung kanyang rear suspension, and then naka all LED po sa kanyang lighting system. And then ang angas ng kanyang headlight, di ba? Nasa taas po yung kanyang DRL. And then bukod pa po dito sa kanyang pinaka-kilay na DRL din, hanggang sa gitna, DRL po yan. And then naka-split type po yung kanyang full LED na headlight. And then adjustable po yung kanyang windshield. Ayan po ang kanyang forma kapag nakataas yung windshield. Ayan, almost hanggang dibdib natin covered. Mahaba po ang kanyang windshield mga riders. Yun lang, masyado siyang tinted, diba? Ang dark masyado. Okay sana kung ginawa na lang tong clear visor. Bago tayo mag-start ng engine, check natin na yung pagbubukas ng kanyang gas tank at saka itong kanyang upuan. Okay, dito po tatapat lang dito sa seat and fuel. Hindi po itong itong pinaka marker na white. Bali ito, itong nasa ilalim. Tapat lang po, okay na. Unahin lang natin sa kanyang fuel ha. Ayan. Maganda yung fuel niya, hindi baligtad, di ba? Kasi pag dito, medyo hirap tayo pihit, mabuksan yung kanyang gas tank. Bali meron po itong 8.5 liters na fuel tank capacity mga riders ha. Maganda rito, mabilis natin siya malilinis. Ayan, no? May space pa siya. At maganda, meron lagayan yung takip pag tinanggal natin. Halimbawa, tinanggal natin yan, pwede natin dyan ipatong pag magpapagas tayo. So hindi na natin po problemahin kung mahuhulog ba yung takip. Okay. And then sa fuel consumption, nasa 36.5 kilometers per 1 liter. And then meron po siyang top speed na 120 to 130 kilometers per hour. Bago natin buksan yung upuan, hindi ko talaga matiis na hindi usisain to ha. Kasi napaka premium po talaga ng itsura niya oh. Bukod po sa pulidong double seats na to, na kulay white po yung kulay or gray. Ang ganda niya mga riders, talagang hindi mo napapaltan. Eto, meron tayo ditong stopper o sandalan ng ating puwitan. Malambot din siya oh. At dito po sa back rider seat, ayan, double stitch din siya. Hindi nakatambok yung kanyang foam, di ba? Manipis lang pero ang ganda, lambot oh. Kahit one tone lang siya, makapal pa yung kanyang seat cover. At maganda, hindi siya madulas mga riders oh. Ayan to, tamang-tama sa ating pantalon at or sa hita, kakapit po yan. Ang kinis niya, ganda. At hindi siya kalaparan, di ba? Yung iba kasi sobrang lapad eh. Gaya na lang doon sa Aerox natin, ang lapad nun. So dito, tamang-tama lang oh. Okay, buksan na natin yung kanyang upuan ha. Ngayon, medyo matigas lang, bago pa eh. Okay, dito po sa kanyang under seat storage, yung standard size na helmet po pasok dito. Pero yung mga malalaking size po ng helmet, kagaya ng Evo, LS2, tingin ko medyo sikip po dito yun. Okay, ito yung kanyang stock na side mirror. Lapad niya oh. Ganda ng shape, hindi natin papalitan. Tapos yung stem niya, hindi masyadong mahaba, tamang-tama lang. At maganda rito, may stopper yung kanyang upuan. Hindi na natin kailangan ng hydraulic damper para lang siya kusang umangat dito. Halimbawa, ayan, binuksan natin. Pag sinagad natin ang bukas, hindi na siya babalik. Kaya meron na siyang stopper. Pag halimbawang hindi kasya yung helmet natin at wala pa tayong top box, dito meron siyang helmet hook. In case na mag-iiwan tayo ng helmet, diyan natin sasabit. Okay, bago po tayo mag-start ng engine, pakita ko lang po sa inyo yung kanyang knob. Makapansin nyo meron ditong butas pa. Yan, dyan yung pang manual key natin. Para in case na mag-lobat yung ating baterya, magagamit pa natin. Dali, nasan nga ba yung kanyang remote control?
Ito. Ganda nung kanyang compartment dito sa front kung sana siyang nagsasara, di ba? Kahit wala siyang lock, okay lang. Hindi maiwanang nakabukas. Kung saan siyang aangat. Tutuunan lang para mag-lock. Okay, ayan po yung kanyang remote. Bali, 3 button. Meron siyang locator, on and off ng ating engine. And then meron din siyang alarm. And then dito, mapapansin nyo, meron siyang switch na maliit para pag halimbawa kukunin natin yung ating manual key. Ayan. Ayun. Ayan. Pero alam nyo, activated to. Basta yung katulad na sabi ko kanina, ayan, dyan natin lalagay yan. Ay, diba? Pero hindi yan gagamitin natin. At meron pa naman tayong baterya. Balik muna natin. Nakabukod po yung kanyang fuel and seat na button. Okay, sige, mag-open na tayo. Grabe, ang ganda ng kanyang screen. Kahit maliit lang siya mga riders, parang 3x5 inches yung sukat ng kanyang LCD. Pero full digital display na siya, so para siyang tablet na maliit dito sa harap. Bali kulay blue yung kanyang LCD screen, and then kulay white naman yung mga indicators, kaya basang-basa. Maliwanag siya mga riders, so malaking tulong pa itong kanyang hard plastic na hood para in case na masyado maliwanag, hindi tayo masisilaw. Dito sa taas, bali yung kanyang clock, and then dito po yung kanyang RPM, and then siyempre sa gitna speedometer, and then meron siyang voltmeter, ayan 12.4, malaking tulong po yan para ma-monitor natin yung battery natin. And then dito po yung kanyang odometer, and then fuel indicator, tamang-tama may gas na, masa-sound check natin. So yung kanya pong navigator, ito yung maliit na joystick, ito po yung kanyang control pag magpapalit po tayo ng halimbawa itong app, medyo hindi pa natin kabisado So dito muna tayo sa left. Ayan, palit po ng indicator sa speedometer, kung miles per hour or kilometers per hour. And dito sa kabila, yan sa trip meter to odometer. Then ayan yung mga indicators niya nasa taas ko, yung sign ng kanyang ABS, then siyempre yung battery, turning signals magkabila, and then high beam low beam sign. And then dito sa baba, ayan po yung kanyang check engine sign, and then meron din po isang idling stop, yung letter A, then temperature, and then sa remote, ayan, kung may susi. Okay, check na natin yung kanyang mga lighting system. Una po sa turning signals, ayan. Bali sa left turn, malakas naman yung kanyang LED na turning signals, parang orange ang kulay niya. And then pag bukas nga po ng ating ignition, naka-standby na yung kanyang DRL. Ayan, ganda. Kasi yung 3 stripe dito sa gitna, hindi magkabilang kilay, and then dito sa taas 2 pang mga DRL. Then sa right turn, then nga pala meron pa rin siyang hazard. Ayan, in case of emergency, basta itama lang po natin ang paggamit, wag po natin abusuhin ang paggamit ng hazard lamp. And then dito naman sa tail light, ang ganda ng kanyang tail light dito, para siyang mata, di ba? Katerno dun sa unahan. And then kapag magpe-preno naman tayo dito sa rear, ayan, sa gitna po, may 3 stripe din siya. Ang stop rate niya, ayan, kitang-kita naman. Medyo mataas ang pwesto, kaya no problem. And then busina naman tayo. Malakas ang busina. Okay, buksan na natin yung headlight, Malakas po yung kanyang headlight. Bali naka low beam pa po yan, Try natin i-high beam mga riders, Bali passing light po pala ito, ayan. Pag passing light, ayan, magbi-blink lang siya. Gamit na gamit po yan kapag tayo overtake o magbibigay ng sign sa kasalubong natin. And then kapag mag-high beam tayo dahil naka low beam siya, ayan. Bali nandito po sa pinakadulo yung kanyang high beam. Bago tayo mag sound check ng tambucho, pagmamasdan ko lang pong mabuti, talagang hindi po ako makamove on sa ganda ng kanyang sporty na muffler. Napaka premium po niya, di ba? Fully protected po ng plastic na heat guard hanggang dito sa tip. Tapos naka carbon lodi pa siya, may mga stainless na Allen bolt. Panalo mga riders. Hindi siya perfect round shape,
Ang ganda ng forma, tapos nakaangas pa itong kulay silver na design niya. Yan, may singawan naman siya. Ang ganda ng kanyang heat guard mga riders. Hindi tinipid, lalo na sa tornilyo. Although walang protection po yung kanyang elbow, okay lang kasi itong kanyang radiator cover malaki. Bago tayo mapadikit sa elbow, dito muna. Okay, start na tayo. Nasa kalsada ka para wala siyang sound. Pansinin nyo po yung kanyang RPM. Kita nyo, 1.5 lang yung kanyang idle. Pagdating po ng 2, arangkada na agad siya. So, hindi po delayed yung kanyang throttle. Kaya, hindi na tayo mabibitin dito mga riders. Hindi na natin kailangan magpa-upgrade at lalo 180cc na siya. Sa mga interesado, ito na yung kanyang presyo ngayong June 22, 2025. Wala namang nabago. Ayan, ganun pa rin po, 129,900 pesos po ang cash ng Euromotor Falcon 180i. And then down payment po niya 15,000. Yun nga lang po, meron po siyang advance payment bukod pa po dito sa down payment. Halimbawa po na sa 36 months natin kinuha siya sa installment, mag-a-advance po tayo ng 5,526 kasi high-end po ito na motorsiklo ng Michikoshi. Kaya ganun po yung kanilang setup. Sa mga interesado po, pasyal-pasyalan nyo lang po dito sa Consuerte Motors Santa Cruz, Laguna. Sa Sambat lang po. Meron na rin po ditong Euromotor Falcon 180i. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses.